Ika-21 Kabanata. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na, at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila, at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko, dahil totoo ito at maaasahan. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang bagong Jerusalem. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. Napuspos agad ako ng banal na espiritu, at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok. At ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Nakakasilaw itong tingnan, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, at kumikislap na parang mamahaling batong jasper, na kasing linaw ng kristal. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader, na may 12 pintuan, at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig ng pader, 3 sa silangan, 3 sa hilaga, 3 sa timog, at 3 sa kanluran. Ang pader ay may 12 pundasyong bato, at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng tupa. Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lungsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Ganoon din ang taas nito. Sinukat din niya ang pader. 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, sapiro. Ikatlo, calcedonia. Ika-4, esmeralda. Ika-5, sardonyx. Ika-6, cornalina. Ika-7, krisolito. Ika-8, beryl. Ika-9, topaz. Ika-10, krisopraso. Ika-11, jacinto. At ika-12, ametista. Perlas ang 12 pinto. Dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon,
Dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ikadalawamput-dalawang kabanata. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa, at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan. At ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala ng gabi roon, kaya hindi na kailangan ng mga ilawan o ang liwanag ng araw. Dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman. Ang pagbabalik ni Jesus. At sinabi sa akin ng anghel, ang mga salitang ito ay totoo at maaasahan. Ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit nang mangyari. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito, dahil malapit na itong matupad. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa, ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero may iiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David, at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Ang pangwakas na sinabi ni Juan. Ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito.
Ang Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus.